Sige po, tingnan po natin ang salita ng Panginoon, Psalm 150 verse 1 to 6. Psalm 150 verse 1 hanggang 6. Sabayan niyo nga po akong magbasa. Come on, sabay-sabay po tayo 1, 2, 3. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Come on, dire-diretso po. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Verse 3, praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. And let everything that has breath praise the Lord. Pakisabi po ng malakas, praise the Lord. Yan pong praise the Lord sa wikang Hebreo, wika ng mga Israelita, ay hallelujah. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi po ang hallelujah, galing po sa salitang halal, ibig sabihin praise, yung ya ay Yahweh. Kaya nga po pag tinagalog, purihin si Yahweh. O kaya nga po pag in English, ay sinasabi na nga pong praise the Lord. At ngayon nga po, pag-usapan natin, yun pong tungkol sa pagpupuri sa Panginoon. Pakisabi nga po ng malakas, praise. Bakit po ba? Mapapansin po ninyo, dito sa verses na binasa natin, nagtuturo po siya sa atin ng ilang mga bagay tungkol sa pagpipraise sa Diyos. At kung tutuusin, dapat po sana ang pagpupuri ay isang bagay na natural sa atin. Right? Kaya lang mapapansin ninyo, pagdating sa tao, ang galing nating mag-praise, ang galing nating magpuri. Pero pagdating sa Diyos, ewan ko ba, parang marami tayong reservations o parang hindi natin alam kung ano ba ang gagawin natin. Right? Halimbawa, tingnan po ninyo, pag ikaw ay nasa concert, di ba natural yung mga pag nagko-concert, bigay na bigay sila. Tama? At hindi lamang yon, kahit hindi pinapatayo, tumatayo, kahit matakpan yung nasa likuran nila. Right? At gustong-gusto nila na nakatayo sila all throughout. Samantalang minsan pag nasa church, pag nakatayo tayo, kumakanta, parang gusto na nating maupo agad. Di ba? Gano'n nga po ang nangyayari. Di ba po? Yung pag po nasa concert, parang natural lang, parang ang dali-daling magsisigaw. Di ba? Magsisigaw ng, I love you, Jenny! Ganyan naman, pagdating sa Blackpink. Di ba? Pero pag nasa church at sumasamba sa Panginoon, parang weird kapag sinabi mong, I love you, Jesus. Di ba po, para may mga bagay na dapat tayong matutunan. Di ba po? Halimbawa, kapag kahit nanonood ka ng basketball, di ba? Kapag nakashoot yung team mo, di ba, kahit walang magsabi sa yung pumalakpak ka, pumapalakpak ka. Tama? Nakakita ka na ba ng team na pagka-shoot nung yung player, tapos sa harap sa'yo, palakpak naman dyan. No? Hindi ka hihingan ng palakpak, nagkukusa ka. Di ba? Ibig sabihin, pagdating sa tao, nako, ang galing-galing nating magbigay ng papuri. Pero pagdating sa Diyos, nako, parang kulang. Parang may kinakailangan pa tayong matutunan. Tama? Actually, kahit nga hindi sikat, makakita ka lang ng pogi. Naglulundag ka, ang pogi! Gumaganon ka kaagad, di ba? Pero pagdating sa Panginoon, hey, kumusta naman po tayo? That's why we have to learn about praising God. At ilang mga tanong ang gusto ko pong sagutin po natin na sinasagot ng mga verses po na ito. Una po ay where. Sabi nga, praise the Lord. Where? No, praise the Lord in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. So saan daw po tayo nagpupuri? Una, sabi niya, sanctuary. Pag sinabi pong sanctuary, ibig pong sabihin sa Old Testament, yung temple. Of course, sa panahon po ngayon na ang Panginoong Hesukristo bumaba sa lupa, nagtayo ng kanyang church. Of course, yun pong kung saan sinasamba ang Panginoon, yung lugar ng pagsamba, yun po ang sanctuary. So GTC, ito po tayo, ito ang ating sanctuary. Ito ang lugar ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Pangalawa, sabi niya, praise Him in His mighty heavens. Magpuri din daw saan? No, sa kalangitan. So ibig pong sabihin, sabi niya, where do we praise God? Well, mamili ka, sa church o sa langit. Sa tingin ninyo, no? Come on. Sa tingin mo, saan mo gustong magpuri ngayon? Ngayon mismo, no? Come on. So it's either pala magsimba o mauna na. So anong gusto nyo mangyari? Di ba? So, ibig sabihin, ang pagpupuri sa Panginoon ay talagang bagay na dapat na ginagawa natin. At ang pagpupuri po sa Panginoon ay talagang ginagawa po ng mga sumasampalataya sa Kanya. Alam nyo po, yun po kapag sinabi pong sanctuary, pakisabi nga muna ng malakas, sanctuary,
Ibig pong sabihin yan, community. Di ba po, sama-sama, communal worship. Hindi po ito individual. Well, you can praise God anywhere. You can worship God anywhere. Sa iyong pag-iisa, pwede mong gawin yan. No, kahit saang lugar, pwede ka magpuri sa Panginoon. Pero since binanggit ang sanctuary po dito, ang binabanggit po dito ay yung kahalagahan ng pagpupuri sa Diyos sa isang lugar. At kagaya nga po ng araw na ito, araw ng pagsamba, pag-isabi nga po ng malakas muna, Sunday is for the Lord. So kapag ibig pong sabihin, kasi sabi ng Panginoon, praise Him in the sanctuary, gusto ng Panginoon, nagsasama-sama tayo para tayo ay magpuri at sumamba sa Kanya. Now, at sa ating pagsasama-samang ito, importante raw na binibigay talaga natin yung dapat napapuri na nararapat sa Panginoon. Amen? Amen po. Sumahalaga po pala ito. So, minsan parang ang attitude natin ay, ayoko sa church kasi ganito, asar ako sa isa dyan eh. Di ba? May mga ipokrito dyan, taas-taas pa ng kamay, hindi naman nagbabago ng buhay. Di ba, ganyan, no? Saka hindi ko gusto yung style ng music. Diyan, no? Kaya ayoko, ganyan. Alam niyo po, kung naghahanap kayo ng perfect na church, perfect na pagsamba, naghahanap kayo ng napakagandang music, napakagandang boses, mga boses ng anghel, at naghahanap kayo ng mga perfect na kasamang nagwo-worship, well, wala po yan sa church. Huwag na po kayong mag-church kung yun ang hanap nyo. Dumiretso na po kayo sa langit. Kasi po doon perfect ang pagsamba doon. Perfect pati mga katabi mo. Amen? Amen. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang anghel. So, hindi naman eh. Di ba? Kaya nga, mamili ka. Tanggapin mo yung itsurang yan at mag-church ka at magpuri ka sa church o kaya mauna ka na. O sinong gustong mauna? O di mag-church muna tayo, right? So dito muna tayo. At since andito po tayo, ibigay natin ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Ngayon, ganito po. Alam nyo, ang mga oras sa kagaya nito ng pagsamba, mayroong dalawang napakahalagang bagay na dapat bahagi lagi nito. Ano po yon? Una nga po, siyempre, andyan, alam natin, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, kagaya po nito. Pero dapat po, andyan din talaga yung ating buong pusong pagpupuri sa Panginoon. So hindi po tayo andito lang para makinig. Andito po tayo para magbigkas ng ating mga papuri sa Panginoong Diyos. Natutuwa ang Panginoon pag nakikinig ka ng kanyang salita, pero natutuwa rin siya pag ikaw ay nagpupuri sa Kanya. Because we are gathered here to both hear God and to honor God. Preaching is for you to hear from God. But praise and worship is for God to hear from you. Kapag po sinabing sermon, ang ibig pong sabihin ng sermon ay nangungusap ang Diyos sa iyo. Nangungusap siya at sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya, importante ka sa Kanya, tapat siya sa iyo, may maganda siyang plano sa buhay mo. Pero kapag sinabi naman pong singing in worship, ikaw naman ang nangungusap sa Diyos at sinasabi mo sa Kanya na Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin, Panginoon, gusto kong maging tapat sa iyo, Panginoon, ikaw yung pinakamahalaga sa buhay ko. Ganon po kasi ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga po mahalagang makita nga po natin ito, na ganon pala yun. The word is for you, from God for you, but worship is from you to God. Ganun po yun. Kapag tayo nagtitipon, mahalagang makita po natin, okay, ganun pala. So, hindi ako yung pagdarating sa church ay kung kailan ko lang gusto. Hindi yung hahabulin ko lang yung message. Hindi po. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo makarinig ng message, kundi makarinig din siya ng pagpupuri sa atin. Pakitingnan nga yung katabi, kaya huwag magpa-late, bebe. No? Amen? Di ba po, kapag nanonood nga kayo ng sinig, gusto nyo umpisa eh. Di ba? Meron ba ritong nanonood ng sinig, gusto ko umpisan sa gitna? Para malapit na matapos. Di ba? hindi ganoon eh, di ba? Umpisa mo sa simula, tatapusin mo. Tama? Alam niyo po, ganoon din. Napakahalaga ang bawat bahagi ng pagtitipon mula sa pagkanta natin ng papuri hanggang sa dulo na kumakanta tayo ulit ng papuri. Hindi lamang po yun para pangtapos lang, pang pinali lang. Hindi po, patuloy tayo. Sa umpisa, magpuri tayo. Sa dulo, magpuri po tayo. Amen? Kaya wag gagayahin yung ginagawa ng iba dyan. Of course, walang ganun sa GTC. Yung huling dumating, nauunang umalis, nag-CR pa sa offering. Diba?
Hindi po. Dapat po tayo talaga pong binibigay natin yung ating oras para po tayo makapagpuri ng lubos sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Pakisabi ulit ng malakas, praise God in His sanctuary. Come on. Pakisabi po, praise God in His sanctuary. Tapos po, sabi niyo ulit, praise Him in the mighty heavens, in His mighty heavens. So sa kalangitan, sino naman po ba ang mga nagpupuri doon? Of course, andun yung mga angels, andun yung mga nauna na sa atin, yung mga dating kasama natin dito sa lupa, ngayon andun na sila sa Panginoon, mga nagpupuri sila sa Panginoon. Ano po? Kaya nga po, pikita po ninyo, langit at lupa nagpupuri sa Diyos. Kasi nga po, ang Diyos ay karapat-dapat purihin kahit saan. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord dyan, mga kapatid. Ano ho? Okay, ngayon, susunod po na tanong ay why? Why do we praise God? Ano yung unang tanong muna? Where? Ito naman ay why? Bakit tayo nagpupuri? Basahin natin ulit yung verse 2. Ang sabi niya, praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Wow! Praise Him for what? For His mighty deeds. And for what again? According to His excellent greatness. So we praise God, number 1, for what He does, and number 2, for who He is. Nagpupuri tayo sa Kanya dahil sa Kanyang mga gawa at dahil sa kung sino siya. So, ibig sabihin, ang pagpupuri pala sa Diyos ay hindi lamang sa mga dahil sa may mabuti tayong natanggap sa Kanya, kundi dahil sa siya mismo, kung ano siya, kung ano ang Kanyang katangian. Yun ang ating pinupuri. Di ba po? Di ba pag sa tao, meron tayong tinanggap, ang bait mo talaga. Di ba? Pero yung tao pong yun, kahit may tinanggap ka o wala, pag nakita mo yung magandang katangian niya, kapuri-puri pa rin siya. Ganon din, lalo na po ang ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po ng bagay na mayroon tayo ay grasya ng Diyos sa atin? Mga gawa ng Panginoon. Come on. Sino po ang nabibigyan nyo ng credit pag may mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay nyo? Sino po ang na-appreciate? Come on, kanino tayo higit na nagpapasalamat? Kanino tayo higit na nagpupuri? Come on, sino ang nabibigyan ng credit? Diba? Ay, kasi ang galing ko eh. Diba? Kapag ganun po tayo, ibig sabihin ang credit, sarili natin, hindi po sa Lord. Pero tingnan nyo po itong mga verses na to ha. Alam nyo ba yung mga kakayahan natin, lahat ng yan galing sa Panginoon? Tingnan nyo po yung sabi ni David. Ito, pang warrior kasi to, kaya ito ang binanggit niya. 2 Samuel 22:34-35. Sabayan nyo nga po ako magbasa. He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. Binigyan ako ng ganitong kakayahang pisikal ni Lord, sabi niya. Tapos po, ano pa? He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Sabihin, ang lakas ko, ang tindi ng skills ko, ang galing ko. Pero hindi yan dahil sa sarili ko, kundi binigay ng Diyos sa akin, sabi ni Haring David. Okay, pagdating naman sa ating mga itsura, no? Kanino ang credit? Kanino natin binibigay ang credit dito sa ating pangangatawan? Well, tignan nyo po ito Psalm 139:13-14. Psalm 139:13-14, pakibasa na malakas. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Sabi niya, you knitted me together. Panginoon, binuo mo ako. Binuo mo ako sa sinapupunan pa lang ng aking ina. Tapos ano po ang sabi niya doon sa verse 14 uli? I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Alam niyo po, ang pagaganda pagkakatagalog niyan, kung babasahin niyo sa Tagalog, ang nakalagay ay, pinupuri kita kasi nilikha mo akong kahindik-hindik at kahanga-hanga. No? Tingnan niyo ngayon katabi niyo kung mukhang kahindik-hindik. No? Fearfully. Fearfully and wonderfully made. Of course, sa lumang pagkakatagalog yon. Pero actually po, ang ibig sabihin ng fearfully ay kamangha-mangha. No? Nilikha mo akong kamangha-mangha at kahanga-hanga. Diba? Ang galing nga naman ng pagkakadesign ng Panginoon sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Come on. Naniniwala ba kayo ang galing ng pagkakadesign ni Lord?
sa atin, yun pong katawan natin, yung buong pagkatao natin, dinesign ng Panginoon. Ang galing ng Creator natin, right? Ako po marunong mag-drawing, mag-paint ng konti, no? Do-drawing ako ng mga tao, ganyan. Actually, mutik pa nga ako mag-drawing sa comics dati. Pero alam niyo po, sa aking imagination, wala po talaga akong maisip na gaganda pang design kaysa tao, no? Kahit po tingnan nyo, yung mga pelikulang napapanood, yung mga alien, di ba pag alien laging pangit? Tama? Hindi sila makadrawing, maka-imbento, makaisip ng mga taga-ibang planeta na mas magandang itsura sa tao. Kung mayroong mas maganda, pinagandang tao lang. Tama po ba? Ano po ang ibig sabihin nun? Bakit yung mga pinakamagagaling ang imagination, di sila makaisip ng mas magaganda pa sa design ng Diyos? Well, kasi nga po, ang galing mag-design ng Diyos, walang tatalo sa Diyos. Amen? Design ka ni Lord. Amen. Sa susunod na tingin mo sa salamin, sabihin mo sa Kanya, "Wonderful are your works, O Lord. My soul knows it very well." Sa susunod na magsalamin ka, sabihin mo, "Lord, ang galing mo talaga. No? Ang galing mong lumikha." No? Imagine, 2 butas ng ilong ko. Di ba? Di mo tinatlo. Di ba? Kasi nga po, alam po niyo, dapat ma-appreciate natin, lahat ng bagay ang Panginoon ang may bigay sa atin. Amen? Give the credit to God. Wonderful are your works, O Lord. Okay, so praise God for His deeds, for what He does. Lahat po na magawa ng Panginoon. Pangalawa po, praise God for who He is. Kung ano siya, kung sino siya. Sabi rito, excellent greatness. God is excellent, God is great. At ang kanyang greatness, great siya pagdating sa kanyang mga kabutihan, great, He has great love, great grace, yung pagdating po sa holiness, grabe po. Yung wisdom, great is His wisdom, lahat po ng katangian na pinakamatitindi, nasa Panginoon po lahat. Perfect ang katangian ng Diyos. That's why He deserves all the praise. Lahat ng papuri, karapat-dapat, ibigay po sa Panginoon. At alam ninyo, pag sinabi po natin we praise God for who He is, then it has to remind us that praising Him is not about us, it is about Him. Okay? Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi tungkol sa iyo. Ang pagpupuri sa Diyos ay tungkol sa Kanya. Bakit? Because when you make it about you, what if you have difficult circumstances? Then it becomes difficult for you to give honor to God. Right? Mahirap magpuri, mahirap talaga magpasalamat kung nakapokus ka sa sarili mo. Diba? So, ang mangyayari, paano yan? May problema ako, nakakatamad magpuri. No? May sakit ako, ang hirap, parang hindi ko sikmura na magpuri sa Panginoon ngayon. Parang ang hirap kapag mayroon akong problema sa finances, may problema ako sa pamilya. Diba? So pag may mga pinagdadaanan tayo, ang hirap ng magpuri. Kung ang pagpupuri ay tungkol sa sitwasyon mo. Pero alam po ninyo, ang Diyos karapat dapat purihin kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay. Lagi nating tatandaan, ang katangian ng Diyos hindi nababawasan dahil lang sa may pinagdadaanan ka. So kay may problema ka o wala, ang Diyos ay dakila pa rin. Right? Kay mayroon kang pera o wala, ang Diyos ay Diyos pa rin na pinakakarapat dapat na purihin sa lahat. Kahit anong sitwasyon natin sa buhay, tandaan natin, it's not about us. It is about God. So kung ano man yung sitwasyon natin, ay hindi po yun ang pipigil sa atin, kahit gaano kapangit yan, para magpuri po sa Panginoon. Hindi porke, ay wala akong kagana-gana. Hindi, it's not about you. It's about God. Kaya sa lahat ng pagkakataon, alam po ninyo, mahalagang matutunan natin lagi na nagpupuri sa Panginoon. Because He deserves all the praises. Amen po, mga kapatid. So, it is because of who He is, kaya po tayo nagpupuri sa Panginoon. Okay? Susunod po na tanong ay how. Pag-isabi na malakas, how. O paano daw? Paano naman daw magpuri sa Diyos? Verse 3 hanggang 5. Sabayan niyo ako ulit magbasa. Sabi po dito, praise Him with trumpet sound. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Wow! Ano po ang sinasabi nito? Paano daw magpuri sa Panginoon? Bumanggit ng iba-ibang mga instrumento, mga musical instruments. Right? Ito yung mga musical instruments nila, yung mga harp, di ba? Yung mga lute,
ganyan. Of course, sa atin dyan, mayroon tayong gitara, mayroon tayong drums, of course, cymbals, mayroon pa rin tayo, tamburin, di ba, ganyan, ano po. Pero ang ibig lang pong sabihin nito, ang Panginoon po gusto niyang pinupuri natin siya sa pamagitan ng musika. Alam ba ninyo, music lover pala si Lord. Come on, come on. Di ba? Kapag ikaw ay kinakantahan, ang sarap sa feeling. Di ba? No, kinakantahan ka ng mahal mo, kapag pinapatulog ka, ganyan, ng magulang mo, alam po ninyo, ang music, meron pong kakaibang dating. Tandaan po ninyo, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ang music, design din yan ng Diyos. At dahil galing yan sa Diyos, dapat din po pala nating gamitin sa pagpupuri sa Kanya. Right? Kaya nga po, minsan baka naisip natin, bakit pag bago po tayo rito, maaring naninibago pa tayo, bakit yung church may sayaw, no? Bakit mayroong mga drums, parang nagko-concert, may banda? Well, kasi po, yun lang ang sabi ng Bible. So ito po, sinusunod natin, ito ang instruction ng Panginoon, this is how we worship God. Mayroon pong involved na music. Right? Kapag pakisabi ng malakas, music. No? Kaya nga po tayo nagkakantahan. Kaya nga po pag tayo nagtitipon po rito, please po, kantahan natin si Lord. Amen? Amen? Hindi yung parang nanonood lang tayo o parang nakikinig lang. Hindi po, kasi hindi po tayo andito para makinig ng music. Unang kanta, andito po tayo para sama-sama na kantahan ang Panginoon. Pinangungunahan lang tayo ng mga nasa stage. Kaya utang na loob, kapatid, sumabay ka naman. Kantahan mo naman si Lord. Amen? Hindi yung pagdating sa worship, parang ang hirap sumabay. Pagdating sa relapse, sabay na sabay ka. Right? Minumulto ako ng damdamin ko. Para kang isang sining sa museyong di naluluma. Yung ganyan-ganyan ka. Pagdating sa mga ganun, ang galing-galing nating magsasabay sa kung ano-anong mga kanta. Pag para kay Lord, parang ang hirap magbuka ng bibig. Hello? Di ba? Pastor, di talaga ako marunong kumanta eh. Okay lang, basta bumigkas ka ng bigkasin mo yun. No? Huwag mo nang intindihin yung katabi mo. Sabi ko nga kanina, pag nasa concert, di naman iniintindi yung katabi. Diba? Pero pag nasa church, parang masyadong self-conscious. Hindi ba dito po, pag nasa church tayo, mas lalong hindi tayo dapat maging self-conscious, maging God-conscious po tayo. Kasi po, pag God-conscious ka, doon mo mabibigay yung totoong pagpupuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga po, mayroong music. Kantahan natin si Lord. Right? Pero hindi lamang po siya tungkol sa music eh. Ang sabi niya, mayroon pong tambourine and dance. Di ba po yung tambourine may movement? Di ba ang dance, siyempre, movement? So it's also about movements, about motion. Hindi lang pala ito tungkol sa music, may involved na motion. May involved na galaw-galaw. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, galaw-galaw para di pumanaw. No? Importante, naggagalaw daw po tayo. No? Ibig sabihin, paano bang galaw yan? Well, may dancer tayo, hindi naman ako ganun, pasto di ko kaya, okay lang yon. No? Pero, how about magtaas ng kamay sa Panginoon? Diba? Expression. No, yung iba lumuluhod sa Panginoon. Yung iba pumapalakpak. Diba po? Bakit? Kasi alam nyo, sa totoo lang, natural yan sa tao. Na kung ano yung nararamdaman niya na ilalabas niya sa kanyang aksyon. Tama? May facial expression, mayroong gestures. Natural po yan Kahit sa iba-ibang mga karanasan natin. Diba? Nasaktan ka, mayroon kang aksyon. Nasarapan ka sa pagkain, mayroon kang aksyon, may na-appreciate ka, mayroon kang aksyon. Diba? Ibig sabihin, mayroon pong movement. So, alam nyo, kung ginagawa natin yon sa ibang bagay, dapat din po pala, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, ine-express din natin. Kaya nga, ang pagpupuri sa Diyos is not just by our hearts, what's in our heart. Kikita naman ni Lord yung puso ko. Yeah, totoo, pero gusto ng Panginoon marinig yung boses mo. Diba? Pero hindi lamang din po yun. Nanawa, ma-express din natin since si Lord ang nagbigay sa atin ng kalakasan at ng ating katawan, gamitin din po natin daw ang ating katawan para mag-express ng pagpupuri sa Kanya. Alam po ninyo, minsan, tendency po natin, siyempre po ay, yung nga, sabi ko nga, pagdating sa ibang bagay, naku, ang galing nating mag-express. Pero pagdating sa Lord, naku, bakit ganon? Di ba? Parang napaka, po natin, reserve na reserve. Well, I understand different personalities. Alam ko may mga reserve, may mga introvert, di ba? Mayroon talagang likas nila yun natural yun. Naiintindihan ko po yun, ha?
Naiintindihan ko po kung tayo ay may talagang reserve. Okay lang po yun. Ano ho? Yung bang ikaw yung taong talagang ganun ka lang talaga? Yung ba na mayroong celebration, nakaganon ka lang, no? Yung ginagawa mo dyan, nagse-celebrate. No? Okay. Nasa concert kayo, tapos nagsasayawan na yung mga tao, tapos ikaw ay nakaganon ka lang. Mare, nung ginagawa mo dyan, ito, nandiyo na enjoy. O kung ganun talaga, kung ganun ka talaga mag-enjoy, natural mo yan, okay lang kapatid. Ganun ka talaga mag-enjoy no? Ganun ka talaga mag-express Walang problema. Kung natural mo yon. Ang problema, hindi mo naman natural. Di ba? Kung pagdating sa ibang bagay, hindi ka naman ganon. Pero pagdating kay Lord, nakaganon ka lang. Pagdating kay Lord, nakaganon ka lang. Mukhang mayroong dapat ayusin. Tama po ba? Hello, tama? Kasi tingnan nyo, no? Sa ibang mga bagay, halimbawa, pag nasa sporting events ka, like nanonood ka ng boxing, halimbawa, sa boxing o kaya basketball, tapos naglalaro yung team mo, kaya yung boxer na paborito mo, tapos ikaw ay nasa ringside o nasa courtside. Kasi yun ang totoo, pag umarap ka sa Panginoon, nasa ringside ka. Lahat tayo malapit sa Diyos, walang sino mang sumasamba na malayo sa Panginoon. Lahat tayo nakaharap lang sa Panginoon. We are in the very throne of God. We are before the very throne of God. Andun lang po tayo, nakaharap lang po tayo sa Panginoon. So tingnan nyo po kung nasa ringside ako, nasa courtside ako ni Lord, teka muna, dapat binibigay ko yung best ko. Just as kung nasa ringside ka o nasa courtside ka ng basketball o ng boxing. Halimbawa, isipin nyo po ito. Si Pacquiao, na halimbawa, paborito mo si Pacquiao. Tapos talagang gustong-gusto mo siya. Kaya ko po sinasabi ito na paborito, gusto mo, kasi sa totoo lang, pag yung naglalaban, ay wala ka namang paki sa kanila kung neutral ka, natural, nonchalant ka. Ang neutral, nonchalant. Right? Kasi wala ka nang pakialam, matalo o hindi Kasi so nonchalant ka. Pero kay Lord, pag neutral din ang feelings mo kay Lord, mapapurihan siya o hindi, then nonchalant ka rin. Right? Pero kung hindi ka nga neutral, talagang mayroon kang pinapanigan, natural, malamang, bigay todo ka rin sa pagsuporta. Tama ba? Halimbawa, sa boxing, no, nasa ringside kang ganyan, tapos si Pacquiao, halimbawa, paborito mo nga si Pacquiao, tapos sa mga unang mga round, nabubugbog siya, pero bandang dulo, nakakabawi. Tapos, bandang dulo, na-knock-out pa niya yung kalaban niya. O si tingin mo, ano ang natural mo? Naganoon ka, fan na fan ka. Nandun ka sa ringside. Tapos, bumabawi sa Pacquiao. Sabi, ayan, suntok. Tinamaan. Ayos. Bagsak. Patay. Panalo. Ganon? Yun ang normal nyo. Hello? O basketball. Nakaganon ka, nasa ringside ka. Tapos yung team mo, naglalaban. Tapos last 5 seconds. Tapos ang score all 1,000. Ganyan, no? Tapos, bola ng kalaban, last 5 seconds, bola ng kalaban, tapos andun ka lang sa ringside, napapanood mo talaga, ang lapit-lapit. Tapos, yung bola na agaw ng team mo, tapos naipasok, naka-score, naging 1,002 ang score, no? O sa tingin mo, paano ka magre-react? Nakaganon ka? Depends. Yan, still. Nagaw, ayos. Takbo, bilis, pasa. Ayun, shoot. Yes, panalo. Ganon? Hindi. Sa totoo lang, ano ang normal? Pagdating sa boxing, tapos nakikita mo si Pacquiao lumalaban, di ba? Sa totoo lang, uma-action ka rin Tama sasabihin, ay, sige, jab. Yan, straight, uppercut, hook, sipa. Gumaganon ka pa. Diba? Sinamahan mo pa talaga ng sipa. Pagdating sa basketball, sasabihin mo, depensa. Uma-action ka pa talaga, di ba? Depensa. Ayan, agaw. Sige, bato. Yan, sige, tira. Yes! Gumaganon ka. Tama? Yung ba normal? Diba? Hindi man lahat, pero ang ibig kong sabihin, siguro mas simple ka, pero ang ibig sabihin, kahit paano, nakikita yan sa kilos mo. Bakit? Kasi ibinibigay mo yung tama na reaksyon. Alam mo, pag nasa presence ka ng Panginoon, dapat ibigay mo yung tamang reaksyon sa Kanya. Remember, you are not just in the ringside, you are not just in the courtside,
you are before the very throne of God. Kaya binibigay natin ang best na pagpupuri sa Kanya. Amen, mga kapatid? Amen? Last question. Who? Sino naman po ang dapat na magpuri sa Panginoon? Okay, tingnan po ninyo, verse 6. Pakibasa ng malakas, verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Ano raw po? Let everything that has breath praise the Lord. Sino daw po ang dapat na magpuri? Lahat ng may buhay. Lahat ng tao. Dapat daw nagpupuri sa Panginoon. Amen? Alam nyo, dapat talagang purihin ang Diyos ng kahit na sino. Ang Panginoong Jesus minsan, nung malapit na siyang ipako sa krus, pumasok siya sa Jerusalem, nakasakay lang siya sa donkey, tapos yung mga tao nagsisigawan, purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana! Purihin ang dumarating, Hosana! Gumagano'n yung mga tao, nagsisigawan. Alam niyo po, sabi ng mga kontrabida, yung mga galit kay Jesus, yung mga Pariseo, sinabihan nila si Jesus, patahimikin mo nga yung mga taga-suporta mo, patahimikin mo nga yung mga taga-sunod mo, sabi nila kay Jesus. Alam niyo sabi ni Lord, sinasabi ko sa inyo, kung titigil tong mga taong ito na magpuri sa akin, ang mga bato ang magpupuri. Why is that? Kasi po, ang Diyos sobrang karapat-dapat siyang purihin na kung hindi magpupuri yung mga nilalang niya, yung mga may hininga, kahit walang hininga, magpupuri sa Diyos. Amen? Kaya nga po pag sinabing, let everything that has breath praise the Lord, ibig pong sabihin, tayo po yon, ourselves. Pakisabi po ng malakas, tayo yon. Lalo na tayo. Come on. Come on, lalo ka na. Lalo na tayo dapat nagpupuri sa Panginoon. You know why? Kasi ikaw yung nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ikaw yung tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Ikaw yung pinatawad, ikaw yung naligtas. Ikaw yung tinawag ng Diyos para maging mananamba niya. Ikaw yung tinawag ng Panginoon para makaranas ng maraming grasya niya, ng patong-patong na grasya sa buhay. Kaya higit sa lahat, ikaw ang dapat na pinakamatinding sumamba sa Panginoon. For as long as you have breath. Amen? Amen? Na kaya nga po, alam niyo po, tayo dapat pala higit na nagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, of course, others. Yung iba, bakit? Hindi lang naman daw tayo eh. Sabi niya, let everything that has breath praise the Lord. Ibig sabihin, yung iba pa mga tao. Kaya nga po tayo, dito po sa church, we encourage you to invite mga hal sa buhay, mga kaibigan, invite po natin sila upang nang sa ganon, magkaroon sila ng pagkakataon din na makilala talaga si Lord at nang mapapurihan nila ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Kaya nga po tayong papagamit. Bakit? Gusto ba natin marami pang sumasamba sa Panginoon? Come on. Gusto po ba natin marami pa tayong madala na mga worshipers ng Diyos, mga tagapagpuri ng Panginoon? Alam mo, dapat bilang isang Kristiyano, kaligayahan mo na makita mo na yung mga ibang tao na mga nadala mo sa Panginoon nagpupuri sa Kanya. Alam niyo po ba, si pastor, ako po kaligayahan ko pag nakikita ko, pag tumitingin ako sa inyo at nakikita ko na nagwo-worship tayo ng buong puso. That's my joy. Kasi it's not about me, it's about God. Kagalakan ko na makita, wow Lord, itong mga taong ito, kita mo naman sila, totoong lumalapit sa iyo at totoong sumasamba sa iyo. Yun dapat ang kaligayahan nating mga Kristiyano, na yung mga tao, mailapit natin talaga at totoong sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Come on, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pakisabi po ng malakas, praise the Lord! Tumayo na po tayo lahat. Sige po, tayo po tayo lahat. Ano po ulit sabi po niya? Sabi po, let everything that has breath praise the Lord. No? Lahat ng nilalang, lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Lahat daw po ng mayroong buhay, magpuri daw po sa Panginoon. Amen? Ano raw po ulit? Let everything that has breath. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang may hininga pa. No? Humihinga pa ba yan? Hingahan mo nga. Oo. Since may hininga ka, patunayan mo ngayon. Amen? Amen? Sino may hininga dyan? Sino may hininga? Kung may hininga tayo, ang hiningang yan, hindi lang para makapagsalita ka. Ang hiningang yan, hindi lang para mabuhay ka. Ang hiningang yan,
Ibinigay daw ng Panginoon para gamitin sa pagpupuri sa Kanya. Paggamitin para sa pagbibigay ng parangal sa Kanya. Let everyone who has breath praise the Lord. Yung hiningang yan, gagamitin natin hindi lamang sa sandaling ito, kundi sa lahat pa, sa mga susunod pang mga Sundays. At sa ating mga pag-iisa, sa ating mga bahay. Alam niyo po, importante, bumibigkas pala tayo ng mga pagpupuri sa Panginoon. Maaring sa bahay, bigkas lang, maaring sabayan mo ng music. Pero alam po ninyo, dito sa church, sinahanap po pala ng Panginoon, yun talagang bigay puso, buong puso, bigay todo na pagsamba po sa Kanya. Because He deserves all the praises. He deserves all the glory. At sasambahin po natin ngayon ng buong puso ang Panginoon. Amen.